Okay, mga kasama, pasadahan lang po natin itong kay Vice President Sara Duterte, hindi siya makaka-attend. Parang parang tawag dito, party lang, no? House party. O kaya parang hindi siya makaka-attend sa isang pagpupulong. Pero itong binabanggit ko sa inyo ay tungkol sa impeachment. May kinalaman sa impeachment, itong mini trial niya sa Congress. Ang sabi ni Congresswoman Representative Gerbil Luistro, na mas mapapadali itong impeachment trial na to, mini trial. Itong proceeding na to, gawa ng hindi umaattend itong Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin nito, parang wini-waive niya yung kanyang rights sa kanyang tapos tatakbo sa Supreme Court. Hihingin due process na naman. Ilang due process na ba at ano pa bang klaseng due process ang kailangan nitong Vice President Sara Duterte? At tumatagal nga itong impeachment dahil sa kanya, binibigyan siya ng due process, pero anong ginagawa niya? Ayun na, hindi umaten. Ayaw umaten. So nagpadala siya ng sagot na parang hindi sagot, ad cotelem. So may to be caution. No, parang nag-iingit sa sagot, nire-reserva nila yung kailang karapatan para yakit na naman sa Supreme Court. At sana hindi na mag-overstep ang Supreme Court dito. Hayaan natin na managot ito sa taong bayan kung si Vice President Sara Duterte. Ngayon kung siya ay inosente, hindi siya ma-impeach. At sa kanyang paniniwala, wala siyang nilabag, wala siyang tinatago, at wala siyang ebidensya laban sa kanya. Parang wala itong pinagkaiba dun sa kanyang ama na nasa dahig ngayon na kinokwestiyon yung jurisdiction ilang beses na sa ICC. Ito naman, wala ko pong jurisdiction sa iyo ang kung Kongreso. Vice President Sara Duterte, binigyan ka ng due process, natatawag ka na, yung ebidensya, meron naman ayon sa mga nagsampa ng impeachment complaint sa iyo, laban sa iyo. So ito mga kabayan, hindi natin masabi kung hindi matutuloy nga ba itong pag-attend niya o tatakbo na naman sa Supreme Court. Bali-balita, kalat na sa mainstream media yan, sa mga ibang channel na vlog na baka tumakbo itong si Vice President Sara Duterte na naman sa Supreme Court. So ang Supreme Court sana hindi na siguro pagbigyan ito, masyado ng gara pa lang kung tutusin. Yung kay Marcoleta nga, grabe, no? So anyway, sana wag na mag-overstep ang Supreme Court dito kasi may accountability naman ho kasi. Maganda nga to para malinawan ang taong bayan kung may ebidensya laban sa kanya. Ito na yung tamang venue para patunayan kung talagang siya yung nagkasala o hindi. So ang masabi ko dyan, talagang ayaw harapin ni Vice President Sara Duterte itong kasong ito. Impeachment dahil sa mga overwhelming na ebidensya na hindi niya kayang sagutin talaga. So dumalan sa ad cotelem with caution ang kanyang sagot na mukha namang hindi sagot. So ayon sa mga eksperto, ito ay lalo pa nagpahirap at naglagay sa alanganan dito kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. Ngayon, umaasa siguro, dalawang inaasahan niya Supreme Court saka yung kanyang Magic 9 ng mga senador na pro Duterte. Sila Bato de la Rosa na nagtatago hanggang ngayon, Senator Bongo, Senator Padilla, Senator Amy Marcos, at iba pa. So meron siyang Magic 9 dyan. Alam niyo naman niya kung sino-sino yan, mapanood niyo naman sa mainstream media. So sana kung lang naman kung talagang walang ebidensya, harapin niya. Ngayon, kung talagang may ebidensya at matibay ito, lalo na yung bank accounts na sinisigaw ni dati Senator Trillanes, dito natin malalaman ng totoo. Ngayon, kung ang bulag ng mga DDS ay mananatiling bulag, bahala sila. Ang importante, sana marami pang Pilipino ang talagang nasa tamang pag-isip na nakikita ng ebidensya. Sana alamin natin kung sino yung talagang dapat iboto at kung karapat dapat nga ba ang public servant sa gobyerno na pinapasahod natin sa kanila na ang buwis ng kailang sinasahod. Buwis po natin lahat po yan.
Kahit sabihin na natin o sabihin na natin hindi na buwis yung accountability, yan ba'y tama na gawin ng isang public servant o hindi? May batas po tayo bukod sa buwis. So, sana yung mga Pilipino pa rin na malinaw pag-iisip sa susunod na halalan, makikita natin sa impeachment mini trial kung ano totoo. So, susunod na halalan, iboto natin tama at nararapat na maglilingkod sa ating ng totoo. So hanggang dito lang po. Maraming salamat po ulit.